Yan, good morning, good afternoon, good evening po everybody. At nawa po ay nasa mabuting kalagayan po ang bawat isa sa atin. At ngayon ko na po ipapakilala ang aking sarili. Sa mga nagtatanong kung sino ako, taga saan ako, paano ko nakilala si Madeline, paano po napunta sa amin si Madeline. Ito na po yung mga kasagutan sa inyong mga tanong. Pero bago po yan, magpapasalamat po muna ako sa mga subscribers po na nakasuporta po lagi sa aming mga vlog, sa aming mga video po. Maraming salamat po sa inyo at salamat po sa lalo na po sa mga nakaka-appreciate sa aming ginagawa. At ganoon din po sa mga hindi nakaka-appreciate sa aming ginagawa ay maraming salamat pa rin po sa inyo. Paano po ako nagkaroon ng YouTube at paano ko po at bakit po ako nagkaroon ng YouTube para i-vlog si Madeline. Unang-una po, wala po sa bokabularyo ko na maging isang vlogger. So, pero nung sinundo nga po namin si Madeline sa airport, at syempre lahat po tayo ay nasa social media, in-upload ko po siya sa Facebook ko, yung pagsundo namin kay Madeline. Hindi ko ine-expect na yung mga friends ko din pala ay subscriber po ni Pugong Biyahero. Marami din pala sa aking mga friends sa Facebook ay subscriber po ni Pugong Biyahero. So, nung in-upload ko po yung video namin ni Madeline, ang daming nag-comment, tapos ang daming nag-message sa akin na ako daw pala yung sponsor ni Madeline. Bakit hindi daw ako gumawa ng YouTube para i-vlog ko siya para masubaybayan nila. So, tinry ko po na kasi meron na rin naman akong dati pang YouTube account, nga lang hindi active. Kasi plan ko po na gumawa ng YouTube account ko dati pa para mag-post ako ng mga bahay. Kasi syempre, ahente po kami ng real estate yung house and lot. So, bala ko pong mag-post doon. So, gumawa po ako dati pa ng YouTube account ko. So, nag-try po akong mag-upload ng isang video nung unang-unang pagkikita ni na Madeline at ni Nita at ni na Maylin sa SM. Yun po yung pinakaunang pinost ko na video namin. Tapos nagulat ako, ang bilis ng pagdami ng aking subscriber. Kaya nagugulat ako sa mga nangyayari. Parang alam mo yun, yung parang napasubo, parang gano'n, na parang hindi ko in-expect na gano'n kabilis yung pagtaas ng subscribers ko. So, parang andun na, so tinuloy ko na lang. Siyempre, tumataas na yung subscribers ko, so tinuloy ko na po yung sa pag-upload ng mga video. Hanggang sa tuloy-tuloy na po at nakakapag-upload na po kami ng maraming video. So, nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta, sa mga sumuporta at susuporta pa lang sa aming videos or sa aming mga pagbablog tungkol kay Madeline. Yung mga update namin kay Madeline. Maraming salamat po sa inyo. Kasi malaking tulong din po ito para kay Madeline. May plan din po kami para sa kanya, para sa future niya, na syempre unang-una is makapagtapos siya ng pag-aaral. Yung mga bashers natin dyan na ang dami pong sinasabi
na kaya pala namin kinuha si Madeline dahil siya ay aming pagkakakitaan at para sa vlog. Hindi po ganon. Hindi po kami ganon na wala po sa isip ko talaga na mag-vlog. Pero yun nga po, yung tulad ng nasabi ko kanina, dahil doon sa pag-upload ko sa Facebook ko. So, masakit sa akin yung mga nagsasabi na kaya pala namin dinala si Madeline dito para siya ay pagkakitaan namin. Hindi po ganun. Wala po kaming ganong isip, wala po kaming ganong plano na siya ay pagkakitaan. Kasi kung ganun po yung iniisip namin or binabalak namin or pinaplano namin, dapat noon pa nung nakilala siya ng sponsor niya, di dapat kinuha namin agad siya, 'di ba? Para i-vlog na rin namin. Di dapat malaki na yung kita namin sana ngayon. Pero hindi po ganoon. So, inuulit ko po, hindi po namin kinuha si Madeline para siya ay pagkakitaan. Kiniklear ko lang po ito, ha? Kiniklear ko lang po ito. Kasi, ang sakit din po sa amin na nakakabasa po ako ng mga comment, nagko-comment ng mga ganon. Hindi po kami ganong klase ng tao. Si Madeline po ay guardian niya lang po kami. Hindi po kami mismo ang kanyang sponsor. Ang sponsor po ni Madeline ay ang kapatid ko po na nasa ibang bansa, na si Leia. Siya po yung sponsor ni Madeline. Pero thank you po. Nagpapasalamat po ako sa mga nakaka-appreciate sa aming ginagawa bilang guardian ni Madeline. Pero hindi po kami yung sponsor. Ngayon, paano siya nakilala ng kapatid ko? Subscriber po ng Pugong Biyahero yung kapatid ko. At ako din. So, nanonood po ako ng mga vlog ni Pugong Biyahero. Hindi ko po alam na subscriber din pala siya. Ngayon, kasi yung kapatid kong yun, araw-araw niya akong tinatawagan. So, araw-araw kami nagkukumustahan. Isang umaga, tumawag siya sa akin. At habang nagkukwentuhan kami, sabi niya, nanonood ka ba dito sa vlog na to? Si Pugong Biyahero. Sabi ko, oo, nanonood ako. Sabi niya, may magandang bata na tinutulungan kong mag-aral dun sa vlog ni Pugong Biyahero. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sino dun? Tapos sabi niya, si Madeline. E di yun po, sinearch ko, hindi pinanood ko po. Tapos, naumpisahan niya pong bigyan ng allowance si Madeline August last year. August last year niya naumpisahan na tulungan si Madeline. August 2022. So, ang sabi ng kapatid ko sa akin, nung June niya lang po sinabi sa akin, tinanong niya ako kung gusto mo bang papuntahin ko si Madeline dyan para may kasama din kayo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sige pwede, para may kasama nga po kami. So, June niya sinabi sa akin ngayong taon. June niya ako tinanong kung gusto ko. July 28, isinabay na siya ni Sir Paul papunta dito sa Manila. So, yun na po yung pagsundo namin doon sa airport sa kanya. July 28 po yun. So, syempre, nung araw na yun po yung, hindi pa kami nagbablog. Kaya, picture-picture lang, video-video lang, at pinost ko po sa Facebook. Natuwa naman ako dahil nagkaroon ng kapatid, si Dane. I mean, nagkaroon siya ng kasama. So, sa mga hindi po kasi nakakaalam dyan, sa mga subscribers po natin dyan, dalawa po yung anak ko. May panganay po ako na lalaki na siya ay na kay Lord na. Last year po nangyari yon na siya ay kinuha ni Lord.
August din po yun last year. So, one year pa lang po siya. So, sa mga ibang vlog ko na may binabanggit po ako tungkol dun sa anak ko, ayun po, dalawa po yung anak ko. Ngayon, nandun na siya kay Lord, so si Dane na lang. So, maganda rin po yung pagdating ni Madeline sa amin at nagkaroon po ng ate, si Dane. Nakikita nyo naman po na tuwang-tuwa po si Dane pag kasama niya si ate Madeline. Diba, at least may kalaro siya. So, yun po yun. Sa mga hindi po nakakaalam. So, yun po sa tungkol po dun sa isa kong anak. Siya po ay 9 years old nung iniwan niya po kami. Kaya, mag-1 year pa lang po, kaka 1 year pa lang niya nung August. So, medyo fresh pa yun sa akin. So, pero, ang comfort pa rin po ni Lord, yung patuloy po namin pinanghahawakan kaming mag-asawa para palagi po kami matatag. Kasi, napakahirap. Napakasakit na napakahirap. Pero, sa biyaya ng Diyos, kami po ay nanatiling matatag sa mga pagsubok na dumaan sa amin. So, ayun po. So, masayang-masaya si Dane dahil nagkaroon siya ng ate. So, ayun po. Ako po ay isang katutubo. Nagaling po ng Basao Mountain Province, isang probinsya po yan ng Cordillera Region. Cordillera Administrative Region or CAR. Diba, nakita nyo naman po, yung sa pananalita ko, diba, yung pananalita ko at yung intonation ko, hindi po ako, nahahalata naman po, diba, halata. Hindi ko lang po sinasagot yung sa mga nagtatanong sa mga comment. Ito na nga po, sinagot ko na po yung mga katanungan. Ako po ay isang igurot. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung mga suot namin. Pero wala akong mahagilap na picture ko na nakasuot ako ng costume namin. Umuwi naman po ako sa lugar namin. Nga lang, hindi natatiming na nagsuot ako ng costume namin. So, wala akong picture. Pero ipapakita ko po yung mga pictures po ng mga family ko po na nakasuot po sila ng aming native attire. Ang igurot costume. So, bilang katutubo, nakaka-relate po kami sa pinagdadaanan ni Madeline na malayo nga po sa malayo po sa bayan, 'di ba? Yung sa mga pamilihan, walang sariling palengke sa lugar nyo. Umaasa na lang po kung ano po yung itatanim, ayun lang po ang kakainin. Nakaka-relate po kami doon. Kaya nga po usapan po namin ng kapatid ko na dalhin po dito si Madeline sa Cavite para dito niya po ituloy ang kanyang pag-aaral. Dahil para kahit papaano po ay makafocus din po siya sa kanyang pag-aaral. Kasi pag doon po siya, parang hati po yung kanyang hati yung kanyang focus. Kasi yun nga po, kailangan po nilang mangahoy, kailangan nilang mamundok, kailangan nilang magtanim. So parang hindi po siya makapag-focus sa kanyang pag-aaral. Kaya po namin siya ay dinala dito para kahit papaano makapag-focus siya sa pag-aaral at makapagtapos siya ng pag-aaral upang makatulong din po sa kanyang pamilya. So yun po yung aming yun po ang aming dinadalangin din na
nawa sa tulong at biyaya ng Diyos ay makapagtapos si Madeline at matulungan niya po yung kanyang pamilya. So ayan po ang aming attire sa aming lugar. Ito po pala, may nakuha akong picture namin ni Dada way back 2012 sa Baguio po. Ito naman po is kuha po ito sa Baguio City sa Burnham Park. Same din po kay Ma'am PB Love. Siya din po ay isang katutubo na galing din po siya sa Cordillera. So yun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. At nawa po ay nasagot ko po yung mga katanungan ng iba nating mga subscribers dyan. Maraming salamat po at nawa ay patuloy po tayong i-bless ni Lord sa araw-araw po nating ginagawa. Maraming salamat po. Bye-bye po.